here today and gratefully say, what a friend you've been to me. I say thank you with my life, more than what words can only say. I say thank you with my life, in every moment of each day, for the price that you paid and the role that you played and your willing sacrifice. Every soul that I win in my service for Him will say thank you with my life. What a way to repay the time you left alone is due for me. And to give up myself and serve the Lord and others willingly. For the temporal won't last, this moment will pass, my life will then be gone. So I live every day in hopes to repay and say thank you with my life. I'll say thank you with my life, more than what words can only say. I'll say thank you with my life, in every moment of each day, for the price that you paid and the role that you played and your willing sacrifice. Every soul that I win in my service for Him will say thank you with my life. I say thank you with my life, more than what words can only say. I'll say thank you with my life, in every moment of each day, for the price that you paid and the role that you played and your willing sacrifice. Every soul that I win in my service for Him will say thank you with my life. Every soul that I win in my service for Him will say thank you with my life. Thank you with my life. Praise the Lord. Daghan kay tag-angay kapasalamatan sa Ginoo sa atong kinabuhi. Umiyong ka mga kaigsunan everyday sa dihang umatatay kabuntag natay kusog. Amen. Unya inig ka gabi tiklopan tas Ginoo sa kahayag. Lami kay katog basta ngit-ngit. Nalimagag din niya pusong adlaw. No? Lisod ikatog kung hayag kayong adlaw. Pero ang Ginoo faithful kay siya nga naghipos sa adlaw aron makatug tagtarong inig kagabi. So, daghan kitag angay kapasalamatan. But this morning we will talk about thanksgiving unto the Lord. That's the title of our message this morning. Thanksgiving unto the Lord. I would like you to open your Bible please to 2 Corinthians chapter 9, verse number 11. 2 Corinthians chapter 9 verse number 11. Atong dunganon sa pagbasa.
Are you ready? Okay, go. Being enriched in everything to all bountifulness, which causeth through us thanksgiving to God. May God bless His word. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us this wonderful opportunity that we could listen to your message. I pray that you bless each and every one. Give us wisdom, enough understanding to your message. I pray, dear God, that you will be the one to teach us and to help us understand, Lord, through the power of the Holy Spirit this morning. I pray that you will empower me also, give me boldness. I pray, dear God, that you will be the one that will take control of everything. And I pray, dear Lord, that the message will be given according to your will. This is for your glory, we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Thanking the Lord. Ngano makapasalamat man ta sa Ginoo? According to the Bible, mga kaigsunan, nga atong gibasa sa 2 Corinthians, we are enriched. Nalaman nga gisulti sa Bible, being enriched in everything. Amen. To all bountifulness. Gitagaan ta sa Ginoo capability, gitagaan ta sa Ginoo capacity to be enriched. Ayaw guwata nga inigmata nimo ikabuntag puno imong bulsa og panalangin. Ayaw guwata ikaw mismo gi-enrich ka sa Ginoo to become blessed. Imagine na nimo mga kaigsunan kung gihimo ka sa Ginoo sama sa usa ka iring. We are created very special. Amen. Pwede ta manginabuhi bisag asa ta ibutang. We can survive because we are the special creation of God. We are created in His image, in His likeness. Naatay utok nga magamit na to in order to survive. Amen? Naatay mga kamot nga pwedeng mo trabaho. Kita ang pinakanindot nga creation sa Ginoo. We are enriched by God. We are blessed in all things. According to the Bible, nga maoy hinungdan nganong kita kinahanglan mapasalamaton sa Ginoo, which causeth through us thanksgiving to God. Way laing pasalamatan ang Ginoo. Siya nagbuhat nato, siya mo'y naghimo nato ngayon anita. Na sa pagtanaw pa lang nimo sa samin, makapasalamat na ba ka sa Ginoo? Kanindot naman lang nakay buhok gisudlay. Di ba kanindot naman lang naakay naong hapsayon. Ang uban na creation sa Ginoo inigmata pa wala ra. Pero kita mga kaigsunan, we can appreciate what God had done to our lives. Inigsilang sa adlaw, wow, wonderful. Labi na karon nga brown out, way kuryente, sayo matog, sayo mumata, kanindot sa sunrise. Guwapuha sa sunrise. Ganinang kadlaw, ningon siya na kanindot sa langit. Makapasalamat ta sa Ginoo. Bisang unsa nga sitwasyon sa kinabuhi, there is no way na dili ta pwede magpasalamat sa Ginoo. And the more God will remove earthly kanabitong mga kahimanan sa kalibutan, the more we can appreciate the nature. Muratag ni balik ngadto sa sinauna, walay internet, walay kuryente, mag-agad na ta sa suga sa Ginoo. Amen? Unya ang tubig kanang nature kaayo, magkuha ka sa atabay, magbumba ka sa puso. Pagka nindutas kinabuhi, murata ni balik sa unang panahon. Anong problema ron ang mga bata? Kay nga naman, their life is engaged with gadgets. Problema kay sila. Lalima ka masig pa-charge sa cellphone, wa may signal. Ang mga tao magsigig kupot og cellphone, wa may connection. Maglibog ka, no? Our generation is too much engaged with gadgets. Games and gadgets. Hinaot pa, madugay-dugayan pa ni ba, no? Para makalimot na gid sila anang games and gadgets. Nga ang duwa na lang kanang batulata, siyatong, tabanog. Di ba? Ana na duwa-duwa ba?
Pero mga kaigsunan, bisag unsa pa nga situation sa kinabuhi, di magyud nato ma-deny ka ng technology, mo kuan magyud na siya, mo upgrade magyud na siya. But in all areas of life, there is no way that we cannot thank God. Dapat magpasalamat gyud ta sa Ginoo because whatever happens or whatever things may come into this world, it is because of the Lord. Ang Ginoo naghatag og wisdom sa mga tao in order to create things. Ang Ginoo. Ang Ginoo mo'y nakaingon nganong naatay sound system, nganong naatay camera, kuan na to, makip na to ang memory. It is the Lord. Kay kung wa tagay wisdom sa Ginoo, unsaon gud kisa gun tay capable mohimo og camera, mohimo og kanang video camera para atong makip ang record. Wala. But it is because God enrich the brain of that person nga naghimo ana mga kaigsunan. So, naata karon magamit. All right? So praise God for that. Now, there are 3 things that we are going to talk about. Thanksgiving unto the Lord. Unsa may angay natong i-learn this morning about thanksgiving unto the Lord. Number 1, offer it at your own will. Offer it at your own will. Di ka pwede mangutana ang asawa, di pwede mangutana si ambana. Unsa may akong ipasalamat sa Ginoo? Pila may akong ipasalamat sa Ginoo? Wala kay laing pangutanon. Ikaw mismo. At your own will. Nga naman, it is your personal experience with God. It is your personal experience how good God is. So ikaw mismo may maka-express sa imong pagpasalamat sa Ginoo. Dili ang laing tao. Offer your thanksgiving to God at your own will. In Leviticus, please open your Bible, Leviticus chapter 22. In Leviticus chapter 22, verse number 29, the Bible says, "And when you will offer a sacrifice of thanksgiving unto the Lord, offer it at your own will." Kung mo-offer na kag pagpasalamat sa Ginoo, dapat naana gikan sa imong kasing-kasing, dili gikan sa kasing-kasing sa imong tapad. No copying. Di ka pwede magsuwat na diha sa Thanksgiving offering, di ka mapwede mag-ingon pila imo. Unya mo imong basihan. No copying. Mahagbong kag mangupya ka. Are you listening? Kay imo nang kaugalingong ekspresyon ngadto sa Ginoo, pagpasalamat na nimo ngadto sa Ginoo. We ought to give thanks because it is God who gave us all things, but you must give it at your own will. Mao na instruction sa verse. Exact nga pagkasulti sa Bible mga kaigsunan, na kung mo-offer ka, muhatag ka sa imong pagpasalamat sa Ginoo, when ye offer a sacrifice of thanksgiving unto the Lord, offer it at your own will. Amen? So naanabay nahulma sa imong kasing-kasing before ka ni anhi sa simbahan, naanabay nahulma sa imong kasing-kasing, I will offer unto the Lord this thanksgiving. O hantod karon nagpangapa pa ang imong kasing-kasing ug unsay ipasalamat nimo sa Ginoo. Mga kaigsunan, God don't deserve doubtfulness kung magpasalamat batagdi. He deserves our thanksgiving because He is faithful. He is faithful in everything. Bisag unsa pa ta ka klase nga tao mga kaigsunan, ang Ginoo wala nawagtang ang iyang faithfulness para sa mga dautan o para sa mga tarong mga kaigsunan. Tanawa na usay gisulti sa Bible, gipasilang niya ang adlaw sa dautan o sa maayo. Ingon ana ang klase nga Ginoo nga atong gialagaran. Dili siya matawag nato mga kaigsunan nga maldito nga Ginoo. He is just. Iya natang bugtian sa atong mga klase nga mga batasan. But our God is just in His decision. Dili kita ka-question sa Ginoo. Kung naay bunal nga moabot sa itong kinabuhi, of course, ganong bunalan man tas Ginoo. Kaya nagpabadlong ta. Muna pasalamat tas Ginoo nga naay correction. Pasalamat tas Ginoo nga ang Bible naay reproof.
naay correction, naay instruction for righteousness. Laliman kag wala, unsa nga klase kinabuhi na ata? Mga kaigsunan, pasalamat ta nga ang Ginoo kanunay constant siya nga naghatag sa iyang pulong, mga igsoon, nga maoy nagreporma sa atong kaugalingon nga mahimo ta nga in His likeness yun. Imagine na we are created in His likeness pero ang atong attitude sukwahi kayo. No, ma-imagine ninyo ang kinabuhi, mga kaigsunan, nga naman tay idea anang kanabitong savage. No? Usa na ka na mga gitawag na to mga barok sa unang panahon? Stone Age ba? Oh, Stone Age. Nga ang kutsilyo, bato, di ba? Unya, magdadaka og kanang batuta nga murag fried chicken, murag kanang paa sa manok ba? Oh, murag mga caveman. Imagine nang ingon ana nagpabilin ta? Walay Bible? Pasalamat yun ta aning Bible, mga kaigsunan. Gamaoy naghulma nato sumala sa image of God. Karon ganing panahon na ang taong way Bible, selfish ang klase nga kinabuhi, ungrateful. Tungod sa Bible makasabot ta nga kani diay tanang butang dili atoa. Angay gyud diay ta magpasalamat diay kay ngano man ginatugyanan ta kung unsay naa nato karon. So we better exercise being grateful to the Lord. I-exercise yun na nato, mga igsoon. But when you give your thanksgiving, kinahanglan ihatag nimo at your own will. Dili pwede nga mohatag ka nga dili sibo sa imong kasing-kasing. Kay mura na siya og bribery. Mura ba ang pagpasalamat dili nga ihatag nimo para makadawat kag nindot? No. Mao na nagpasalamat ka tungod kay nakadawat na kag nindot. You are enriched by God. So, can you recognize what are the good things that God has given you already? Can you recognize? Can you name them one by one? Can you state everything to the Lord? Lord, thank you so much tungod kay ingon ani ang imong gibuhat sa akong kinabuhi. Sa panahon sa bagyo, makapasalamat ba tas Ginoo? I learned a lot of things in just few days. Daghan kay kong na-learn sa kinabuhi, mga kaigsunan. I learned how to be content of what is available in our life. Imagine na nimo, mga igsoon, nga tanan ni mahal. So unsa may antidote anang tanang paliton ni mahal? Di ba kasi ang tendency is mag-away ang panimalay kay ngano man tanan nagmahal ang tanan unya pagkauman kanang kusog kay ka mohabhab. Mag-away. Ang tubig ni mahal. Laliman ka, mga kaigsunan, ang tag-10 karon tag 40 na. Maurag gidakon. Nang mahal tanan. Unya, lisod kayo paliton ang mga importante like gasoline. Lisod kayo paliton kay linyahan pa di mo. So, pwede maaburido ang mga tao. Pero, ang sekreto para hapsay gihapon ang pamilya, nag-increase ang tanang palitonon, nagmahal tanan, ang imong ang buhaton, i-increase pod ang inyong pagminahalay. Pildi ang pagmahal sa presyo. Ang importante, nagminahalay po ta. Presyo ray, pwede mo mahal? Kita po, pwede magminahalay. Nagminahalay og ayo ang mga presyo. Ato na kontrahon sa pagminahalay sa usag-usa. Sa pamilya, avoid fighting. Nowadays, avoid fighting. Pag naay mga bingkil gamay, kinanglan, inyo din ang putlon. Time pa, murang mag-away na tahunong. I love you. I'm sorry. Ano ba? Ayaw jug tagay chance ang yawag yun. Kaya ngano, kung naay sa puton ron sa balay, lami yun, daghan kag rason, ganong sa puton ka. But if you are going to look at the brighter side, daghan sa kay rason, nganong maghigugma ay ta.
God is so good. Mga igsoon. Nindot kayo ang Ginoo gyud sa atong kinabuhi. Number 2, nga angay natong i-learn this morning, thanksgiving unto the Lord. Offer it with a clear conscience. Unsa man ang clear conscience? Lisod kay magpasalamat ka pero naa gigikuptan nga kayugot sa imong kasing-kasing. Lisod kayo ang pagpasalamat pero naa kay mga pagpangluod sa Ginoo kay naa kay wa na uyon ni. Mga kaigsunan, whether good or bad, wa gyud tay katungod nga mayon sa Ginoo, Lord, nganong bad man ni? Have you asked yourself nganong bad ka? Ngano imo mga decision making bad? Dili appeal ang Ginoo sa imo mga decision making. Have you asked yourself, have you questioned yourself ngano nakahimo ka og bad decision sa imong kinabuhi? Di ba wala? Di ba mayon na nga, normal man na. Masipyat magyud tao gyud. Pero wag gyud nimo na question imong kaugalingon ngano nga desider magkagbati. Pero pag mubati atong kinabuhi ang Ginoo atong questionon, Lord, nganong bad man ni? Ungrateful kay ta sa mga good things. Offer your thanksgiving to God with a clear conscience. Nabi to instruction ng Ginoo sa book of Matthew, before ka muhatag sa imong offering, kinahanglan isettle usa nimo imong kasing-kasing nga wala kay kayugot sa usag-usa. Forgive first before offering it unto the Lord. So dapat ang atong conscience kay kuan kay ta fake kaayo mga kaigsunan atong thanksgiving pero naa ditay mga ill feeling against the Lord. Now, would you think that God would be pleased with your thanksgiving if your heart is aching? Oh, ready na ba atong mga kasing-kasing? Kumustaha ang imong kasing-kasing? Ready ka na ba? Ready na ba kang muhatag karon? Ready na ba ka nga mo pasalamat sa Ginoo sa iyang kaayo? Look at Jonah chapter 2 verse number 9. The Bible says, "But I will sacrifice unto thee with the voice of thanksgiving. I will pay that I have vowed. Salvation is of the Lord." Bisan tod ang iyang kasing-kasing mga kaigsunan, wala kayo nahiuyon sa gusto sa Ginoo ipabuhat sa iyaha. Pero sa kasing-kasing ni Jonah, mga kaigsunan, nakaingon siya, "I will sacrifice unto thee with the voice of thanksgiving. I will pay that I have vowed." Nakasaad siya sa Ginoo, niya siya, "I will clear my conscience. I will fulfill my vow. Salvation is of the Lord." No, bisan ang iyang kasing-kasing mga kaigsunan, wala kay na-intune, pero nagwali siya. Di ba, gawali siya? Pero daghan na kayong mga pagpakita sa iyang self sa panahon sa iyang pagpangalagad. Pero, ni-fulfill yun siya siyang vow. Have you given any vows to the Lord? Naaba kay gipanaad sa Ginoo? Di ba sa takaingon nga, mas may lagi ning di ta manaad sa Ginoo. Dili man kay gimanduam sa ka, you need to vow. He is worthy. Mga kaigsunan nga mosaad ta sa Ginoo. He is worthy. Gisugo ta sa Ginoo. You need to make a vow unto the Lord. And that vow, you should remember, you need to fulfill it. Because when time comes nga magpasalamat na ta sa Ginoo and you have an unfulfilled vow in your heart, mga kaigsunan, you are not cleared. Your conscience is not clear before the Lord. O, nana ba yung mga saad nga wa pa ninyo nabuhat? Kana ba mayo ka, Lord, mga lagad jud ko nimo, Lord. Nya wa pa jud ka kasugod. I will serve you, Lord. Pero wa pa jud ka naka-make sa imong first step. Amen? I will make you always first in my life. Pero sige ka og kalimot sa tithes. Your conscience is not clear. Mga kaigsunan, lima ka ang Ginoo pero may malimtan niya, kita di ta ganahan kalimtan. Kinsa ninyo mangluod mo makalimtan ang inyong birthday? That is your day. But what about the day of the Lord? What about the Lord's day?
Do you think that God will be displeased kung kalimtan nato ang gitawag og the Lord's Day? Adlaw sa paghimaya sa Ginoo. Adlaw sa pagpasalamat sa Ginoo. Masakitan po ng Ginoo ano eh. Masakitan ganita kanang mga special day nato mga igsoon. Ha? Labaw na ang Ginoo. Amen? Now look at Numbers chapter 30. Numbers. Regarding sa mga vows. Numbers chapter 30 verse number 2. Numbers 30 verse number 2, the Bible says, if a man vow a vow unto the Lord, or swear an oath to bind his soul with a bond, he shall not break his word. He shall do according to all that proceeded out of his mouth. Have you uttered any vows unto God? Muna, importante kayo mga kaigsunan, kung mubuhi kag panaad sa Ginoo, ilista ginani mo. Ilista ginani mo, unya ayaw dyan nagkalimti, Lord, ni saad ko nimo ani. I know that it is you that will help me fulfill this, but it is my vow unto you. I must clear myself with these vows. Amen? No, nato, we promise to serve the Lord. Mangalagad kita. Pero mga kaigsunan, sultihan ta mo, musaad ka og dili, we are God's servant. We must serve the Lord. That is the least we can do. Serve God. Hantod sa atong kamatayon, mga kaigsunan, mangalagad ta sa Ginoo. Imagine nagwa ka gipalit. Ini kamatay nimo, impierno ka. Di ka magpasalamat, ana. That is the first thing that we need to realize, mga kaigsunan, na ngay gyuday ko magpasalamat sa Ginoo. Nga naman, laliman ka nagwa kanya luwasa. Sa kadaghang tao sa kalibutan, mga kaigsunan, mas daghan yung tao wa pa kailas Ginoo. Mas daghan yung mga tao nga kung imong pangutanon impierno. Kaya kanang ambot, way makasiguro, impierno man na. Kaya katulamang nga nakaibaw, asa siya padung, inigabot siya kamatayon, katulaman na nakadawat gyud tinuod sa kaluwasan. Ug usata ni ana, mapasalamaton baka sa imong kaluwasan? No. So clear your conscience. When you got saved, mga kaigsunan, I know somewhere along the way of your salvation, of your life as a saved person, naagyo kay mga nabuhi nga mga pulong sa Ginoo. Can you remember those words that you have uttered unto the Lord? Remember it and do it. Clear yourself. Psalms chapter 50. Nganong angayan man siya, mga kaigsunan, nga atong buhatan, anak. Psalms chapter 50, 14 to 23. The Bible says, offer unto God thanksgiving and pay thy vows unto the Most High. And call upon me in the day of trouble. Tanawa, kung ikaw mapasalamaton sa Ginoo, niyo ng Ginoo, tawag kung ikaw na ay problema. And call upon me in the day of trouble. I will deliver thee, and thou shalt glorify me. Ingon ana kanindot, mga kaigsunan, kaning mapasalamaton sa Ginoo. Ana kalipay ang Ginoo sa iyang anak, sa iyang servant, nga kamao mulingi og magpasalamat niya. But the wicked cannot do that. Kana mga tao nga wicked ang ilang heart, wicked ang ilang mind, dili sila kabantay mo nagi tao di kamao mulingi og pasalamat. Di ba no? Tanawon sa gisultis Bible, verse number 16. Hantod sa verse number 23. But unto the wicked God saith, what hast thou to do to declare my statutes? Or that thou shouldest take my covenant in thy mouth? Ang mga wicked, dili ginaalaw sa Ginoo nga magdaladala sa mensahe sa Dios. Because when you bring the message of God, mga kaigsunan, di gud pwede nga di ka magpasalamat sa Ginoo. When you read the verses of the Bible, makaingon jud ka, Lord, thank you, good kaayo, Lord.
But the wicked, they do not understand that. Muna ninyo na Ginoo, wa kay angay nga magdaladala ani ako mensahe. Wa kay angay nga magdaladala ani ako ang mga pulong. Unto the wicked, God saith, what hast thou to do to declare my statutes? Or that thou shouldest take my covenant in thy mouth? Seeing thou hatest instruction and casteth my words behind thee. Pagdawat sa mensahe, labay. Nakadugog sa mensahe, labay. Padaplin. Wala na, dili na nimo dawaton ang pulong sa Ginoo nga malipayon ka. O, kabantay ka when you receive the Word of God? Di na ako. Napay tendency nga mo, manikot ta. Amen. Di ba? O. Igo ka. O, kabantay mo, usahay na ingon na atong karakter. Mura di ta ganahan ba? Atong ipanglabay ba ito? O, inyo na. Huwag para imo. Di ba? Muna ang karakter sa mga wicked. Nakadawat sa pulong, dili ganahan. Instruction, dili maminaw. Ang mga pulong, ilabay, mga kainsunan na sa iyang loyo. When thou sowest a thief, then thou consentedst with him, and has been partaker with adulterers. Adto ka, nakigkuyog-kuyog sa mga tao nga parehas rasad, mga wicked po. Magkasinabot yun. In verse number 19, thou givest thy mouth to evil, and thy tongue frameth deceit. Thou sittest and speakest against thy brother. Thou slanderest thy own mother's son. In verse number 21, these things hast thou done, and I kept silence. Ingon ang Ginoo, thou thoughtest that I was altogether such an one as thyself, but I will reprove thee, and set them in order before thine eyes. Now consider this. Ye that forget God, lest I tear you in pieces, and there be none to deliver. Kanang di ka ba mo pasalamat sa Ginoo, ningon ang Ginoo, nagpasinsya ra ko nimo. Pero ayaw huwata. Ayaw huwata. Consider this. Ye that forget God. Kaya kaning dili magpasalamat, nakalimot na oy. Wag kay lugar sa itong kinabuhi, mga igsoon, nga makaingon ta nga, wa man ang Ginoo, ana, pagkaitabo, ana. Nabay lugar sa itong kinabuhi, nga way labot ang Ginoo. Naa siya. Never nga way Ginoo, mga kaigsunan. Kay kung atong ialaw nga, mayon ka nga, pwede bisag 1 hour lang, wa say Ginoo, paong tanan, ang hangin, paong. Because when there is no God, there's no air. Mungit-ngit o kalit ang adlaw. When there is no God, there is no sunlight. That is God's creation. So mawala ang earth, asa ka, hasta ka, mawa. Because you are God's creation. Imagine there is no God. There's nothing. So it's a scary thing, mga kaigsunan, nga mag-imagine ka, pwede wa say Ginoo ron? Mura scary kayo, mga utok sa ubang mga tao, mga kaigsunan. Mura ba, og di kita'y nagbuhat sa tuwa? Murag kita mo'y nagbuhat sa itong kagalingon ba, nga makaingon ta, pwede wala say Ginoo ron? Mura gusto bitaw sa Ginoo nga kita mag-istoryatan na appeal gyud siya. So may gusto sa Ginoo aning hitabo abi. Kaya mga iyon anang statement ba? Di ba? Nakasa usa ka problema nya may ka nga kung ang Ginoo mo inaani karon. Naara ba gyud siya? Unsa kay decision sa Ginoo ani? Appeal gyud siya oy. Ayaw gyud ko na nga pwede di sa ta magisgot og Ginoo okay gisapot man ka. Di ka ganahan mabadlungan. Mabita na ang tao pag sa puton, di mo simba. Kaya nga naman, maigo na ta dito. Okay, baw, biya siyang maigo. Una sa tanan, wakay baw si pastor, nga gisapot ka. Wakay baw si pastor, nga nakay problema. Wakay baw si pastor, nga nakasa ka. Pero ang Ginoo nakaybaw. Mo na mga tao nga mga badlungon po, nakaybaw po na sila, nga maigo sila sa Ginoo po. Mano ilang buhaton na di lang sa ko. Pero ayaw gyud sugot gyud.
Nga naman, the more nga maigo ka sa mga udyong sayawa, the more that you need God. Kay kung magpabilin ka ng mga udyong sayawa sa imong kinabuhi, may used to it ka as a child of God, maunay makaguba sa imong kaugalingon ug sa tibuok nimong kabanay sa pamilya nimo, madamay silang tanan. And that is why we need to clear our conscience with God. Don't forget God. Mo nagingon sa Bible, mga kaigsunan, kamo nga nakalimot sa Ginoo, consider this, lest I tear you in pieces. Di ta kuyawan, ana. Nakakita mo unsa klase ang Ginoo magisi-gisi og butang? Tanawa mga atop, mga kaigsunan sa mga kabalayan. Dagko kay nga mga bodega, na bodega diha sa kanang kilid sa kanang baligyan ng tiles. Kilid sa Dan Enrico o ang Dan Enrico mismo. Giunsa pag kumot-kumot sa Ginoo mga kaigsuonan ng ilang atop. Namiyon na ginigag yun ni Odette. Magbantay ta because God knows how to tear us in pieces. And there be none to deliver. Wala na madawdaw, tanan palid. Tanan guba. Verse 23. Whoso offereth praise glorifieth me, and to him that ordereth his conversation aright will I shew thee salvation of God. Kanindot. Muna atong bantayan. Mag-offer ganita, it should be praise. Praise unto the Lord. Glorifying God. Amen? Unya siya nga mag-istorya, kinahanglan order ang iyang conversation. Sakto yun. Alright. Unya, ningon na ng Bible, will I shew thee salvation of God. Pagkanindota mga igsoon, kung insakto lang yun atong kasing-kasing. Well, given man na, kailangan tayo kontra yun. Given na nga ang atong kinabuhi, mag-ikis-ikis ba? Doon ay panahon yun, mag-ikis-ikis, o niya, magsigig kabunggo, magbangga-bangga ta bas kinabuhi. Masakitan ta. Pero mga kaigsunan, never forget God. He is our only hope in life. The only salvation we have. If He can save our souls, more so, kaning atong kinabuhi kanon. Do you agree with that? He don't need to die to give you rice. He don't need to die so that He can give you a place to live. Are you following? But He died for your souls. Kay maunay pinaka-expensive nga belonging nato. Gipakamatyan yun niya. So kung ang kanang pinakamahal, iya tang gi-rescue. Kana pang mga material things nga atong gikinahanglan, dili niya pwede itugyan nimo. But only do not forget Him. Kay sukwahi kung kalimtan nato siya, I will tear you into pieces. Do you think that God can do that? Kaya ba na buhaton sa Ginoo? Of course, yes. So, offer your thanksgiving to God with a clear conscience. Number 3. Offer it with gratitude. Offer your thanksgiving with gratitude. Thanksgiving na guna. Di, paguna with gratitude. Mga kaigsunan, dagan kayo nag-offer thanksgiving, pero dili grateful. Dabi na ka nang napugos lang, og suwat diha, pila man na. Kamu mga anak, ay mong pangutana, ma, pila akong thanksgiving? Pa, pila akong thanksgiving? Ikaw mo'y decide. Amen. Amen? Kamu mga young people, kamo'y decide. Akong thanksgiving kay nindot kay ang Ginoo sa akong kinabuhi. Wala, dili kay magutana ka, pila ako i-thanksgiving. Kay ang imo mga allowance, imo nang gihurot og gasto niya, nangayo na ka og para thanksgiving. Dili ka anda mo pasalamat sa Ginoo.
Offer with gratitude. Look at Psalms 100. Psalms 100. The Bible says, "Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing." Amen? Muna nga, sa atong pag-worship sa Ginoo, sugdan gyud natog mga pag-ampo. Na? Unya, ang mga men karon, wow! Men na men. Muna ba, awit nga pagpasalamat? Thank you with my life. Wa na lain pang labaw nga mahatag nato sa Ginoo, mga kaigsunan, but to thank God with our life. Mo nay hatag nga dunay gratefulness kay apil jud ang kinabuhi. Amen. The churches of Macedonia, they give unto the Lord, mga kaigsunan, but before that, ila usa gihatag ang ilang kaugalingon sa Ginoo before sila nagpasalamat sa Dios. In verse number 3, "Know ye that the Lord, He is God? It is He that hath made us, and not we ourselves. We are His people, and the sheep of His pasture." Is there any reason that you cannot give thanks to God? Mga kaigsunan, listen to what the Bible says. Wa ka makahibaw nga ang Ginoo, siya nga ang atong Lord, ang atong Dios nga gialagaran, mga kaigsunan, mo'y gabuhat nato. He hath made us. Dili kita'y naghimo sa atong kaugalingon. We are His people and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful unto Him and bless His name. Wa na tayo laing gyud pasalamatan gyud. Amen. Nasakit ka, malipayon ka, ambunda ang kinabuhi, walay unod ang kinabuhi. Sa tanan nga sitwasyon sa kinabuhi, mga kaigsunan, ayaw jud kalimot, pasalamat gyud ta sa Ginoo. Kay kanang pagbuhat niya nato, di na kabayran. Na, if we are not grateful to our parents, never, mga kaigsunan, do not allow yourself nga dili ka grateful sa Ginoo. Pero sahay, nganong dili ta grateful sa Ginoo? Kay di ta grateful sa atong parents. Sila man nagitugyan sa Ginoo para makahibaw ta ba nga we are not the one who created ourselves. We are created. No? Pero dili atong parents mo naghimo nato. Ang Ginoo mo'y naghimo nato, gigamit ang atong parents. Muna nga di gyud ta maglimot, mga kaigsunan, nga pasalamatan gyud nato ang Ginoo. Every time we go to the Lord, every time we come to church, our heart, our life should be ready. Pasalamatan nato ang Ginoo sa atong kinabuhi. Ngano man, in verse number 5, "For the Lord is good. His mercy is everlasting. And His truth endureth to all generation." Apil tanan. Imagino na, mga kaigsunan, di ba pagbadlungon ang mga parents, madamay ang mga anak? Pero ang mercy sa Ginoo, pwede na mabaliktad na sa sunod. Pwede na ma-change ang generation because of kaning usa ka bata ngawa ni sunod sa iyang parents. Sa pagkabadlungon, nisunod siya sa Ginoo. Kabantay mo sa trend sa mga kings, na ay king nga wicked. So ang iyang anak ni Puli, wicked sad. Pero naagay panahon nga ang king, mga kaigsunan, wala nisunod sa iyang parents. Nahimo siyang righteous, nisunod siya sa Ginoo. Like King Hezekiah, a good king. Mao na, mga kaigsunan, dili pasabot nga kung unsa ka bati ang sugod, dili ta pwede mo usab. Ang tao nga musugot lang nga gub-on sa bisyo ang iyang kinabuhi, wa gid ka kasabot who created you. Give your gratitude to the Lord who created you. Kana lang pag-amping nimo sa imong kaugalingon, dako na ng pagpasalamat sa Ginoo. Do you agree with that? Giampingan na mo imong kaugalingon ba? Ngano man, iya biya ni sa Ginoo?
Ampingan nato ni. Di nato ni tugutan nga gubo ni siyawa. Vices. Number 1, mga kaigsunan, vices. Di na nato i-elaborate, basta vices. Makaguba na. Mao mga instrumento sa yawa nga gubon ang atong lawas. Na? Itapad lang og tao nga kanang manigarilyo o di manigarilyo. Tanawag ila itsura. Unsa kalahi? Na, tanang parts, kuko, ngabil, mata. Wakoy vices, pastor. Ang imong bisyo, dugay matug. Bisyo man na. Dugay matug. O itapad ang tao kanang sayo matug o kanang dugay matug. Itapad. Di ba presko kayo ng sayo matug, sayo mumata? Kaysa katong way tug-tug. O tanaw na mga mata sa may tug. Di ba mag-ana? Tanawa. Di ba? Kuwang sa paway ba? Our body needs rest. So kung tagaan nato sa gikinanglan sa atong lawas, kaning pahulay, kaning mga pagkaon nga sustansya, mga kaigsunan. Mo'y atong ilawg sa atong lawas nga giintrigo sa Ginoo. Di nagpasalamat ka sa Ginoo. Pero kada adlaw ang imong pagkaon puros mga tambok, mga kaigsunan, lala, lechon. Lechon na ba sudan? Ato lang birahan daan. Di ba? Mo na imong ilawg sa imong lawas, wa ka nagamping sa imong lawas kay lechon. Unya pag naay lechon ra ba parisan daig soft drinks. Unya, dili ra ba na healthy nga parison ang lechon og rice? Dili healthy. Kuha na siya, killer, tandem, kanang rice og lechon. Tinuod na akong gingon ninyo, lechon og rice, dili siya nindot parison. So, kumukaon ka lechon, lechon lang. Kumukaon ka rice, rice lang. So katong hilig og rice, rice lang mo. Anya, adi mo ka og rice pero gipares lechon og pansit. Mo gyapon. Kaya ang gisgutan na to is carb man, carbohydrates. Mo na, wala ta kahibaw how to take care sa atong lawas. You need to drink what is necessary nga mga ilimnon para sa imong health. Ingon ana mga kaigsunan, para di ta makuyawan nga ng mga COVID diha, di ta kuyawan. Ngano man, our immune system is very strong. Kamay lang pag-amping sa atong lawas, pagpasalamat na sa Ginoo mga kaigsunan that He had given us this body to use to serve Him. Amen? So thanksgiving unto the Lord mga kaigsunan. Ginagmay lang ang mga koreksyon sa atong kinabuhi sa pagpasalamat sa Ginoo. Una, unsay una natong gisgutan? Offer it at your own will. Ikaw dapat magbuot. Ikaw dapat magbuot. Ikaduha, offer it with a clear conscience. Unsay pasabot ana? Hinumdumi to ang mga vows nimo sa Ginoo. Hinumdumi to imo mga panaad nga wa pa nimo gibuhat. Amen. Clear your conscience. Unya dapat koreksyonan nimo imong kaugalingon para man sa atoa kaning tithes and offering, this is for us nga maabunda ang atong kinabuhi. So hantod nga dili pa ka maka-appreciate sa tithes and offering. Di gyud ka katilaw mga kaigsunan unsa kanindot ang Ginoo in providing our needs. But when you love
tithes and offering, diha nimo ma-experience mga kaigsunan nga pagkaninduta ba diay sa Ginoo mo provide. Amen. His words are true. Amen. Ikatulo, offer it with gratitude. So pwede ba ta mohatag nga wala ta nagpasalamat? Pwede ba na mahitabo? Yes. Pwede kayo na mahitabo. So, offer it with gratitude. Dapat mapasalamato ng imong kasing-kasing sa dihang naghatag ka sa imong thanksgiving. And then, check your faces. Kailain gyud naong nga grateful kaysa naong na napugos. So dili angay nga muhatag ta sa Ginoo thanksgiving kay napugos ta. Dili siya angay. Dapat muhatag ta sa atong thanksgiving sa Ginoo because we understand that He is worthy of our thanksgiving and praises. Are you ready? Let's bow our head. Let's pray. Heavenly Father, we are so thankful, Lord. We are so thankful for your blessing. We are so thankful, dear God, for allowing us to enjoy this life that you have given us. We know, Lord, nga kani borrowed life ra gyud ni siya, dili ni amua, imuha ni Lord nga imo nang gipagamit namo. And we are so thankful, Lord, for allowing us to use this life. I pray that you bless each and every one, dear God, that as we come before you to offer our thanksgiving to you, Lord, may you please give us the right heart. Sama sa mga believers sa Macedonia, help us to give our life to you first. Help us to thank you with our life. And thank you so much, O God, for each and every one that are here this morning to offer their thanksgiving unto you. Thank you, Lord. And I pray, dear God, that you allow the Holy Spirit to guide each and every one this morning as we offer ourselves to you, Lord. This is for your glory. In Jesus' name, amen. While your head bowed.